Ayun, alright mga padi. So ito mga padi, ito yung tawag nito, yung in-engine refresh natin na bagong top overhaul pero nag-lose compression mga padi. Ayan, and pinost natin yung picture nung makina na ito kahapon na na-refresh na, tapos na natin siyang buuhin, and ngayon nakasalpak na siya agad mga padi. Tapos yan, halos kompleto na rin tayo dito. Maya maya magpapaandar na tayo, magsasali na lang tayo dito ng coolant mga padi. So yan, natandaan nyo mga padi, coolant ang gagamitin ninyo, lalo na pag mga nagpa-refresh na kayo ng makina mga padi. Alagaan nyo na yung makina nyo na huwag kapitan ng kalawang, no? Para, alam mo na yun, para mas tumagal yung buhay ng mga makina natin mga padi. Tsaka iwas overheat tayo. Kasi pag nag-overheat, alam mo na yung problema niya mga padi, gastos yan. So yun mga padi, maya paandar tayo nito mga padi. Tapatapusin lang natin yung ating mga boys dito sa pagkompleto nitong ating 4G15 na makina, tapos mamaya paandar na tayo. Pakinggan natin yung makina niya ngayon mga padi. Alright. Yo, alright mga padi. Yeah, umaandar na siya mga padi. Umaandar na yung makina natin mga padi, oh. Yan. So, nag-rebore nga pala tayo dito mga padi. Nagpalit tayo ng brand new na piston, tapos standard na liner, tapos brand new din na mga piston ring mga padi, no. Kaya expect talaga natin yung andar nito medyo may garalgal pa ng konti, no? Kasi syempre nagpapalapat pa tayo, hindi pa gano'ng kalapat yung mga piston ring natin. Tsaka medyo maginit-ginit pa yung andar ng makina niya mga padi. Kaya ngayon, yan, medyo actually kanina unang andar niya medyo ano pa medyo magaralgal, pero ngayon paunti-unti medyo nagpipino-pino naman na siya. So ngayon, continuously lang natin yung pagpapaandar sa kanya na naka-idle na ganyan. Tapos sa radiator niya mga padi, yan, ang ginamit natin dito is tubig muna, no? Para just in case magkaroon tayo ng leak dito sa mga hose natin or mga basta somewhere sa tubig, hindi natin masayang yung coolant na ikakabit natin dyan mga boss. Pag final na, kapag okay na tayo, wala nang mga leak sa tubig, saka natin siya ikukulan. Tapos ngayon mga boss, observe tayo ng engine leaks, engine oil leaks, kung magkakaroon ng leak dun sa ginawa natin ng mga langis or kung mag-overheat siya. So yun yung mga i-observe natin ngayon mga padi. Tapos yung idle niya, pakiramdaman din natin kung magkakaroon ng problema sa idle. Yan mga padi. So ngayon umaandar na siya mga padi. Kaya yung andar ng makina niya mga padi, tahimik. Rev lang natin ng konti, no? Hindi ba ito pwede kasi rev ng medyo mataas mga padi, no? Papalapat muna tayo. Pero rev natin ng konti. Yan. Yan. Pandar-andar muna tayo mga padi. Observe natin siya ng mga kahit 2 to 3 days mga padi, tapos i-drive natin sa labas. Tapos kung medyo magkakaroon ng checkin din natin yung valve tappets natin. Kung kailangan mag-adjust, mag-i-readjust tayo mga padi. Ayan. So ngayon, under observation na to, pero running na yung engine niya mga padi. Alright, so yun mga padi, another engine refresh na naman to mga padi. So yun, and hopefully wala tayong maging problema dito para ma-release na natin kay bossing. Alright, so yun, salamat mga padi.